Game. Primal cuts and deboning o pop carcass mga idol para sa lahat ng mga baguhan. At sa papasok pa lang sa larangan ng pagbubutcher. Ayan. Yung iba naman, ginagamit nila pagka nagkakatay sila sa mga handaan o fiesta. Nakakapagbigay din tayo ng idea. Yun. Tinanggalan natin yung tampali na tenderloin. Sunod naman natin tong ham leg. Kukunin natin yan sa 2 joint mga lodi. 2 joint. Tapos pantay lang natin yung hiwa. Yan. Yun no. Grabe. Solid pa rin talaga na itong gamit natin guys. Ang gamit ko nga palang knife guys, Rapta to, Rapta. Kung meron tayong dinosaur, ito Rapta, yan o, parang Raptor. 1, 2, 3, 4, dahil may buntot yung ham leg natin, wala tayong iwasang buto rito, dire-diretso lang tayo ng hiwa dyan. Ganun lang kasimple guys, ha? Hindi katulad ng pag walang buntot. Pag walang buntot kasi, may iwasan tayong konting buto. Okay? Ganun lang kasimple. Simple lang ito guys, pagka natutunan nyo. Pag nakakuha nyo yung discarte technique, yung mga tinuturo natin, napaka-basic na sa inyo ng pagkakalas ng baboy. At the same time, pag gusto nyo mag-abroad, magagamit nyo to. Diba? Magagamit nyo talaga to. Yun o. Isa sa pinakamasarap sa pansigang to. Yummy. Deboning, may buntot, patahind, recta joint. Hindi pa ako masyado makapag-focus ngayon guys. Marami pa akong ginagawa. Nakaharap yung buntot sa atin. 1 inch lang, hiwain nyo lang ng diretso. Pag nahiwa nyo na yan, dito nyo hawakan guys ha, dito. Para umangat. Pag naangat na yan, hiwain nyo pa isa. Makikita nyo na dyan yung joint. Duktungan na yan. Susukitin nyo lang yan ng tip. Yung dulo lang na knife. Sungkitin nyo lang paikot. Pag ganun o, paangat. Okay? Tanggal na agad yung joint dyan kasi nakakapit lang naman yan. Tapos hiwain nyo to palabas. Sundan nyo yung buto palabas. Tapos, dito, hiwain nyo naman dito. Adjust na kayo 1 inch dito. Lalagpas nyo lang yung konti. Ayan. Para di kayo ma-delay. Alright? Tapos, pwede nyo naman tanggal tong pigtail nyo. Siyempre, tatansyahin nyo lang yung laman para hindi talo si customer. Diba? Grabe yan, no? First layer tayo, mga bossing. Yan. Ito, yan, first layer. Okay? First layer, pa. Dalawang hiwa, tapos dagger. Dikit nyo lang yung knife nyo sa buto. Tanggal na agad lahat ng laman na yan. Ganun lang kasimple. Diba? Tapos, pwede nyo ikot-ikot yung karne nyo. And then, gawa kayo hawakan. Dikit nyo lang yung knife nyo sa buto. Tip lang yung gamit. Alright? Yan o. Nasa tip ang sikreto ng knife, guys. Yan o. Sobrang solid gamitin ng ating mga knife. Sa mga nanghihingi sa akin ng knife, sa mga gusto umarbor ng knife guys, hindi ko naman talaga ito pinapamigay. So yung pinapadala sa akin ni Butcher Knives Davao, ayun yung pinapamigay natin. Kasi ginagamit din talaga namin itong knife na to. No? Hindi naman tayo mayaman para mamigay ng knife. Pero syempre, pag mayroong blessing na dumarating sa atin, i-share natin sa iba. So swerte yan lang sa makakakuha, swerte yan lang din sa mapipili. No? Huwag sana magtatampo yung iba. Baka naman, nakapalo kami sa boss, nakapalo, lagi kami nanonood. Maraming salamat po, syempre, sa suporta palagi. Pero syempre, swerte yan lang sa mananalo, okay? Swerte yan lang din sa mapipili. Kadalasan na napipili ko yung mga top pan, yan. May napili akong top pan natin, 11 weeks straight na nanonood, nagsishare ng mga ano natin, mga video natin. Napakalaking bagay nun guys. Diba? Kasi hindi naman sa naghahangad tayo ng malaging may share yung video natin. Ang kagandahan kasi doon, pag na-share na yung video na ginagawa natin, nakakatulong sa mga baguhan o sa mga gustong matutong pagbubutcher. Para mas malaman din nila yung purpose ng ginagawa natin.
Lalo na pagka gusto nyo mag-abroad, di ba? Alam naman natin na hindi man sa abroad yan, yung butcher. Kaya yung iba kasi, pagka sinabing butcher, wala lang, titinda lang ng baboy. Ganun lang, kasimple. Di ba? Yung iba, yung sa akin kasi, iba purpose natin, guys. Ako, hindi ko na natuloy yung pag-abroad ko kasi nagkaroon naman ako ng business. Pero syempre, sa mga papasok sa larangan ng pagbubutcher, hindi naman tayo lahat suswertein sa negosyo. Di ba? Kaya kung mag-abroad kayo, mag-ipon kayo ng pampuhunan. Tapos, pag nakaipon na kayo ng pampuhunan, tsaka kayo mag-business, guys. Kasi yung ganun talaga target ko dati. Makapag-abroad, makapag-ipon ng pampuhunan, and then tsaka mag-negosyo dito sa Pilipinas. Mas masarap talaga mag-negosyo dito sa Pilipinas. Kasi kasama mo, pamilya mo. Di ba? Doon pa lang panalo ka na eh. Hindi kasi matutugmasan ng pera. At kahit gaano kahalagang pera yan, hindi matutumbasan yung memories na kasama mo yung pamilya mo. Eh yun. Kasi pag nag-abroad ka nga, o sige, sabihin na natin malaki yung kita, tapos ang tagal mo naman sa abroad, yung memories naman, nakasama mo yung pamilya mo na napakatagal na panahon, hindi mo sila makakasama. Doon pa lang, hindi matutumbasan na kahit ano halagang pera yun, di ba? Kaya pagka nag-butcher kayo abroad, doon na kayo sa, pwede nyo makasama yung pamilya nyo. Kung ayaw nyo mag-business sa Pilipinas. Or doon na lang kayo mag-business abroad. And peace out.